samahan kasama ang aking pamilya at talagang walang kaduda-dudang kasya kaming lahat sa bahay na ito. Marami kasi kaming lahat kaya naghanap talaga kami ng bagong bahay na malaki nakakasya kaming lahat. Sa luma kasi naming bahay na dati naming tinirhan, hindi talaga kami kasya dahil masyadong maliit kaya naghanap talaga kami ng mas malaking bahay para sa gayon hindi na kami mahirapan. Pero i-explore na muna natin ang aming bagong bahay. Baka may mahanap tayong kagamitan na pwede nating mapakinabangan. Magsimula tayo mag-explore dito sa the green room ng bagong bahay namin. At kung nakikita nyo naman na green talaga ang room dahil kulay berde ang pintura ng room. Sunod nating i-explore itong CR. At kung nakikita nyo naman may bathtub, may tissue, may inidoro at may isang bote ng cola na nakausli na parang wala nang laman. Sunod naman itong the blue room na talaga nga namang blue na blue dahil blue ang pintura ng room. Uy, may mansanas. Ayaw kuhain ni kuya kaya akin na lang baka mabulok pa. Sayang naman. Pero sunod na nating i-explore itong living room ng bagong bahay namin. At kung aray, napakasalbahe naman ang pusa na yan. Sinaktan pa ako. Baway, kung nakikita nyo pala ang laman ng room na ito ay merong dalawang nagahaba ang mga couch dito. May lamesa, may flat screen TV na malaki, may light stand, may lamp, may wall cabinet at may isang pusang dala na napakasalbahe na sinaktan pa ako. Dito naman sa dakong ito ng aming bagong bahay ay merong cabinet dyan at merong isang madilim na room dito na kung saan ay dito daw ang sinasabing basement. Sa puntong ito, gabi na at umuulan at kaming lahat ay kakain na nang sa gayon kami ay makatulog na. Maraway nga pala, ito nga pala ang aming dining area at kung nakikita nyo naman, meron kaming mahabang lamesa at maraming upuan. Sa dako naman na yon ay yun ang aming kitchen area, nakalapit lang nitong dining area. Kung makikita nyo doon sa kitchen area ng bagong bahay namin na may cooker with oven, may lababo at may refrigerator. May kumakatok sa pintuan. Sino kaya yang kumakatok na yan? Binuksan ni Ate Maika ang pintuan para malaman kung sino ang taong kumakatok sa labas. Pero si Pedzugay lang naman pala yun. Ngayong gabi, may kakainin na kaming lahat na pizza bago matulog na siya ring magiging hapunan namin. Nagpapaunahan na kami sa pagkuha ng pizza. Baka kasi maubusan pa yung iba. Sa puntong ito, tapos na kaming kumain lahat at biglang nag-brown out. Pero ang kuryente dito sa living room, buhay na buhay pa rin kung makikita nyo naman na umaandar pa yung lamp at TV. Pero hayaan na natin, baka nagka-problema lang sa daloy ng kuryente, kaya ganyan. At baka mamaya, babalik lang din agad yan. Manood muna tayo ng balita sa TV dahil kung makikita nyo naman na malapit na silang mag-live ng mga balita sa TV. Kaya manood na muna tayo ng balita sa TV. Nagpa-emergency broadcast ang balita sa TV na napakahalagang mapanood ng mga tao. Pero ang problema, napakalabo ng broadcast nila sa TV. Kaya kung nakikita ninyo na blurred ang broadcasting nila sa TV. Pero malinaw sa sinasabi ng broadcaster na nagre-report na hindi daw drill ang ginawa nilang emergency broadcast. Pagkus ay nag-warning sila pagkat may mga masasamang loob daw na manloloob sa mga kabahayan kaya dapat maging alerto daw tayo. Alerto naman kaming lahat dito pero kailangan na din naming matulog dahil masyado ng malalim ang gabi at medyo pagod na ang ibang kasama ko dito sa bahay. Habang natutulog kami lahat dito sa kwarto namin kasama ng mga atit kuya ko ay nilauban kami dito ng isang manloloob na nakamaskara. Nagtago na lang ako dito sa ilalim ng table dahil wala na akong choice kundi magtago while yung mga atit kuya ko pinaghampas na ng manloloob. Hindi ko pa protektahan mga atit kuya ko dahil ang liit-liit ko, malaki tao yung manloloob. Paano ko siya lalabanan? Sa puntong ito, inumaga na kaming lahat dito na mga kasama ko na naudlot ang tulog at hindi na nakatulog. Paano ba naman, nilooban kami rito at buti na lang napalayas ni na atit kuya yung manloloob na yun dahil may hawak pala silang mga pamalo agin sa manloloob na yun ng mga oras na yun na nilooban kami. Lahat daw ng mga rooms dito sa bahay ay nilooban ng mga manloloob and luckily lahat ay nakasurvive. Pero ang problema nga lang ay binasag ng mga manloloob ang mga salamin sa mga bintana na siyang ginawang entrance ng mga manloloob para lang makapasok sa mga rooms ng bahay. At dahil nga pinagbabasag ng mga manloloob ay syempre easy to exit na lang sa kanila ang makapasok sa bahay pero hindi namin yan pahihintulutan. Parang nagmagandang loob ang mga manloloob na bigyan kami ng mga kahoy-kahoy na nilagay sa sahig ng first floor at second floor at magagamit namin ito upang takpan ng mga kahoy ang mga bintanang binasaga ng salamin dahil sa kagagawa ng mga manloloob. Sa
puntong ito nang dahil sa pagtutulungan naming lahat ay natapos na namin proteksyonan ang aming bagong bahay mula sa mga manloloob sa pamamagitan lang ng mga kahoy na himalang lumantad sa sahig ng first floor and second floor. Gabing-gabi na pala at hindi na namin namalayan dahil nga abala sa pagpapalagay ng proteksyon sa bahay. 3 pedza na lang pala ang natitira na sana'y naging merienda namin kanina pero hindi nakain dahil nga naging abala. Dahil 3 na lang ang pizza, it means 3 na lang din ang less na makakakain sa mga pizza na yan. Nagagawan kami kanina at isa ko sa mga nakaagaw ng 3 natitirang pizza sa table. Eh bakit nag-brown out na naman siya? Kakabalik lang na kuryente kanina na wala na naman. At saan nagagaling yung ilaw na yan mula sa labas? Kaninong ilaw yan? Oh no, kaya pala may umiilaw dahil kotse pala yan ng mga manloloob. Sana yung mga nilagay namin kanina ng mga kahoy sa mga salamin ay mapipigilan sila sa pagpasok sa loob ng bahay. Kailangan na natin matulog at magdasal na lang tayo na sana hindi tayo pasukin ng mga manloloob. Oh no, napasok pa rin kami ng mga manloloob. Pero ang lala, ako lang pala ang natulog dito sa room mag-isa tapos 2 pa ang nakapasok na manloloob dito sa room at inaatake ako. Nag-umaga na sa puntong ito at after ng pag-aatake sa akin kanina ng 2 mga manloloob ay nakasurvive ako dahil nawala na sila ng interest na atakihin ako at tumakas na sila agad-agad nung nag-umaga na. Datapuwat sa kasamaang palad, may nasawi sa nangyaring panloloob. Hindi makita ang kanyang bangkay kaya nagkaroon ng isang hinala na ang bangkay niya ay pinuslit ng mga manloloob noong siya'y pinaslang ng mga oras na yun. Baraway, may napulot pala akong isang baseball bat sa sahig dito sa first floor na atin naman ding magagamit para labanan ang mga manloloob kahit papaano. May na-discover ang aking mga atit kuya na isang basag na salamin sa bintana na nagkalat na pinaghihinala ang isa sa mga pasukan ng mga manloloob. At pinagtataka rin ng mga atit kuya ko na bakit bukas pa rin ang pintuan papuntang basement. Pinaghihinalaan tuloy na may isa or higit pa na manloloob ang nagtatago sa basement na yan. May naririnig kami isang malakas na yapak mula sa basement at parang gahiganting creature na siya. Kailangan natin magtago sa mga kasulok-sulukan para hindi tayo mahuli at mapaslang ng gahiganting creature na yan na sobrang lakas ang yapak. Sana ko ngayon magtatago, hindi ko alam, wala akong alam na magandang pagtataguan. Dahil wala na akong choice kung saan ako magtatago, ay dito na lang ako magtatago sa ilalim ng table. Dito ako magtatago until mawala ang gahiganting creature na yan. Oh my gosh! Katabi ko lang pala yung isa sa mga manloloob! Kailangan ko na ngayon tumakbo papuntang basement dahil wala na yung creature na gahigante na yun doon. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Ay, hala ko!